So heto na nga, at napaamin din si Melvin Matibag na mayroong NBI doon sa loob ng Senado. Kalaunan nga ay kanyang itinanggi, pero sa huli, inamin din niya. Panoorin natin ang video na ito. Good evening, sir. Sir, direkta po, ano ang involvement natin sa kumakalat ngayon na malaking eksena sa Senado? Well, unang-una, wala po kaming ahenteng dineploy sa Senado at imposible rin naman po na may makapasok doon. Dahil So yun ang unang sinabi niya, wala. Ang usa ang nagbabantay dyan, may blue guards, may security, at sa pagkakaalam ko may Sige. makapasok pa pong marine. So, hindi naman po yata Parang lasing pa. na makapasok doon yung mga NBI agent. At pangalawa po, kami po nandito mula pa po nung umaga. Meron po kaming planning. Buong araw po kami nandito. Mula po sa akin hanggang doon sa mga opisyal po namin, nandito po lahat, accounted po lahat dito sa hotel na ito kung saan po kami Okay. nagkaroon ng planning po. Opo, linawin din po natin na meron kayong piyada doon, GSIS. Sige po. Tama po, sa GSIS, meron pong few agents na pinadala. Upon the request po, maaga pa po yun, ni GM Wick Veloso. May letter nga po yan na pinadala sa amin para magpatulong lamang po na i-secure po yung area dahil sabi niya medyo magulo. He wants to make sure na secured po yung premises and the personnel po ng GSIS. Ito po yung 4 to 6 person. Mga ganun po. Yun lang po kasi actually, diba? pinasa ko lang po yung instruction sa akin deputy na magpadala lang doon, mag-respond doon sa letter po na pinadala po ni GM Wick Veloso po. Oh, narinig ninyo. Nung una, hindi niya inamin. Wala daw. Tapos nung sinabi mismo ng reporter, meron daw 4 hanggang 6 na person na naandoon sa GSIS building. So kalaunan, inamin din. At ang sinasabi ni Melvin Matibag na nanirequest daw ng GSIS, gusto daw i-secure na maayos yung GSIS building. Bakit may nagbabarena doon? Ano yun? For security yun? Yung nagbabarena ka? At saka bakit ang GSIS, bakit sa NBI magpapatulong? Oh, ano ba yung trabaho ng NBI? Di ba mag-imbestiga? Parang mali yata ng ahensya ng napag-requestan itong GSIS. At ito pa yung isang kasinungalingan na naman, tila ni Melvin Matibag, na yung pinangalanan na nahuli na NBI agent ay hindi daw empleyado, kundi isa lang daw volunteer. Panoorin natin ito. And sir, may we know kung sino po si Mel Oragon? Totoo Yan. po bang driver siya ng NBI? And bakit po siya may hawak na baril? Yun ang Allowed tanong. po ba yun sa driver if that's the case? Well, sa ngayon po, when binalidate po namin yung pong validate. ng aming po mga ahente at mga employees, Validate. siya po ay hindi po opisyal na empleyado ng NBI. Ngunit itong akin pong nagkaroon na po ako ng sariling investigasyon, lumalabas po na siya ay parang volunteer kasama po ng mga ahente po. Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po doon sa baril na hawak-hawak po niya. Isang nakakatawag statement. Isang volunteer lang daw. Nakakatawa kasi sinong tangang tao ang isasakripisyo ang sarili niya para sa NBI? At sinong tangang tao na mag-volunteer sa ganitong aksyon? Kahit nga ako, Diyos ko, hindi ako mag-volunteer para dito kung ganito lang nilang gagawin. Pero ang katotohanan, kung siya ay volunteer lamang, konektado pa rin sa NBI kasi isinama ninyo volunteer, kasama ninyo ng mga NBI agents. Volunteer. Tapos may dalang baril. So kahit pa in-volunteer, connected pa rin. Connected pa rin siya sa ahensya ninyo. Kasi pinag-volunteer ninyo Hindi ba? Grabe grabing palusot. At kahit pa magpalusot, wala. Kayo pa din ang sisisihin sa kaguluhan niya sa Senado. At dahil nga dito ay itong si Melvin Matibag at ang 2 pang opisyal ng NBI ay pansamantalang pinasisibak ni Senator Amy Marcos. Katunayan nga niya na isumulat pa sa Senator Amy Marcos sa kanyang kapatid, "Your Excellency, I respectfully write to express serious concern over the alleged siege and firing of shots by National Bureau of Investigation agents within the Senate premises on May 13, 2026.
The incident caused public alarm and raised grave questions on the security of the Senate and the accountability of law enforcement officers involved. In view of the seriousness of these allegations, and without prejudging the outcome of any investigations, I respectfully urge that the following officials be temporarily relieved from their duties pending the completion of a full, impartial, and independent inquiry. 1. NBI Director Attorney Melvin Matibag. 2. NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongalo Jr. and NBI Organized and Transnational Crime Division Chief Attorney Jerome Bumediano. At may mga bali-balitang nakalabas na daw ng Senate premises, Senator Bato de la Rosa. Well, tama lang naman yun. Kung totoo ito, abay reminder lang naman sa ating kapwa Pilipino. Senator Bato is not fugitive. Wala naman siyang warrant arrest dito na valid sa Pilipinas. At hindi natin re-recognize ang ICC. Pero sa nakikita ko, kung umalis man si Senator Bato doon sa Senate, ay baka iniisip din niya ang kapakanan ng kanyang kapwa-senador doon sa loob. Kasi nga, ang sabi ni Senator Amy Marcos, ang utos daw ni BBM ay huwag titigil hanggat hindi mahuhuli si Senator Bato. So hanggat naandoon si Senator Bato sa loob ng Senado, hindi titigil ang NBI o kung sino man ang napag-utusan na nahuhuli kay Senator Bato. Siguro the best way na magagawa ni Senator Bato ay umalis muna sa Senado. Siguro ayaw din niyang mapagbuntunan ng galit na kaysa sisihin siya na siya yung dahilan ng kaguluhan doon sa loob ng Senado. At ipanalangin natin na sana ay nasa mabuting kalagayan si Senator Bato. Gayon ang pagbibigay niya ng security noong Duterte administration. Ang kanyang pagbibigay ng seguridad sa mga Pilipino laban sa mga adik at makakaliwang grupo. At saka ano naman ngayon kung lumabas si Senator Bato? Bakit wala ba siyang karapatan? Bakit? Ano bang kasalanan niya? Wala naman. Wala naman siyang kaso. May warrant of arrest nga siya mula sa ICC pero wala nang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Siguro majority ng mga Pilipino ay masaya pa kung si Senator Bato ay nakalabas na ng Senado ng ligtas. Pero kahanga-hanga kasi imagine mo, nalusutan ni Senator Bato yung mga humarang sa kanya doon sa loob ng Senado. Hanggang makalipas ang ilang araw, hanggang pati pagtakas ni Senator Bato sa loob ng Senado ay nalusutan din niya. Yun ang patunay na si Senator Bato ay talagang yan ang marine, mabilis. Pero alalahanin natin, wala namang sinasabi ang Supreme Court na bawal umalis si Senator Bato doon sa Senado. Meron pa siyang 72 hours para hintayin sumagot yung respondent tungkol dito sa ICC warrant. At sana sagutin na yung Supreme Court within 72 hours at makapag-decide na ang Supreme Court tungkol sa ICC arrest warrant na ito laban kay Senator Bato at nang matapos na ang kaguluhan at drama na ito sa Senado. Diyos ko, Tito Soto, tanggapin mo na. Hindi ka na Senate President. Ayaw na sa'yo ng taong bayan. Sa tingin ninyo, papaboran kaya ng ating Supreme Court ang TRO na hinihiling ni Senator Bato? Ano ang inyong opinion? Abay, i-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.